Hello guys, welcome back to my channel. Narito na naman po tayo sa harap ng camera. Itong ay mag-share na lahat ng ating mga nangyayari sa araw-araw na buhay natin bilang isang nanay na ginagampanan natin sa araw-araw na pamumuhay na nanay. Guys, opo, ang hirap po maging ang hirap ng katayuan ng isang ina sa buhay ng ating mga anak, kasi tayo lahat gagampanan natin mula sa wala doon. Ang ina pwedeng maging minsan doktor. Kapag noong maliliit pa ang mga anak natin, ayan ka, pag may sakit nandoon ka lagi sa tabi nila, binabantayan, hindi mo iiwan at titingnan mo lagi kung may lagnat o may lahat gagampanan ng isang nanay. At pwedeng minsan sundalo pa, tagapagtanggol ng ating mga anak kapag sila ay mga may problema. Nandoon ang tayo laging nasa tabi nila na magtatanggol at magpapayo ng bawat problema nila. Ganun po ang hirap po ng mga katayuan ng isang nanay. Ngayon, minsan abogado ang mga inanay. Pag may problema ang pamilya nila, ang nanay ang tatawagin. Nandun ka sa gitna nila, sa mga pamilya nila at sa mga asawa nila, ipagtatanggol mo at paano mo sila pag-aayusin. Ganon ang buhay ng nanay. Napakahirap, di ba? Magpapagitna ka kung sino sa kanila ang tama at mali para aayusin mo ang buhay nila. Ganon po kahirap ang magiging katayuan natin sa buhay, ang papel ng bilang nanay. Ngayon guys, nainsan, nandoon na naman tayo pag sila ay nagkakaroon, ayan, minsan abogado ka nila, ano ba ang dapat gawin mo para ipagtanggol mo sila sa kanilang mga problema sa buhay. Pero kala natin pag tayo ay mga nakapagpalaki na ng mga anak, ay tapos na lahat ang problema natin. Pero hindi pala natatapos ang problema ng isang ina. Nandoon lahat sa kanya. Kaya ang nanay kawawa sa lahat. Kasi lahat siya ang nag-aasikaso, ang siya caregiver. Minsan, siya pa lahat ang nagtatanggol sa lahat ng kanilang mga problema. Ito ngayon guys, ayan, nawawala na ako guys. Minsan ito budgetarian ka pa. Lahat iisipin mo kung anong ang mga kulang sa pagkain at ang budget, kung paano mo babudgetin ang ulam. Sa halagang 200 lang ako guys, kasi kami mag-asawa, minsan kung ano na lang yung madampot ko dyan at magkuha kami guys ng mga gulay-gulay at sasabawan ko lang, okay na sa amin mag-asawa. Kaya nung dumating ang aking mga apo at hindi mo rin matiis sila at doon ka ay gagawa ka ng mga anong klaseng ulam para lang mapakain mo sila. Lahat ng panguuto gagawin mo lang. Kaya napakahirap po ng papel ng isang nanay na ikaw ay tatayuan mo sa mga problema ng mga anak. Minsan ikaw ay spiritual advisor ka pa, na hindi nasabihin mo, paaalalahanan mo sila kung bakit nangyayari sa ganitong buhay nila yan, dahil may pagkukulang ka. Pero ako guys, hindi ako sumuko sa mga nagdaan na mga problema. Bagkus guys,
O tamang iiyak ka pero hihinto. Huwag susuko sa bawat problema. Itataas mo sa bawat kamay mo sa Panginoon. Itinaas ko lahat niya ng mga problema. Lord, alam ko, hindi mo ibibigay sa akin tong problema na to kung hindi ko kaya. Alam ko, tinuturuan mo ako ng tama kung ano ang dapat gawin ko para sa mga anak ko. Kasi sila, alam ko kung bakit nang nangyayari. Pinangyayari to kasi para ituwid tayo minsan sa mga pagkakamali. Yun po ang naranasan ko dahil po 1 taon mahigit ko po dinanas ang problema. Pero pakiramdam ko sa sarili ko, may katapusan ka rin na problema ka. Ikaw rin ang susuko. Ako hindi ako susuko. Dahil nandyan si God, siya ang aayos nito na problema ko. Siya ang magpapagitna at alam ko kung bakit nangyari to sa buhay ko. Pero alam nyo, mga kaibigan, maraming salamat din sa mga taong nagmahal at patuloy nagbigay ng suporta ng pagmamahal sa akin. Dahil si Nanay Mila po ay wala akong nasasagasaan na tao at wala akong niloko at wala akong tao na minsan nando doon yung pa rin ang pagmamahal ko kahit maliit man na tao. Sana ay minsan na bigyan natin ng pansin. Alam nyo guys, ay May stable ka? pa, Stable. wala po. Udon, wala po. Wala din, wala po. Opo. Ayun. Ako, lumagpak ang tindahan ko. Dahil syempre, mga problema ng anak sa akin nakasandal. Sinong tatakbuhan nila? Kundi ang ina. At andoon ka na syempre tapusin mo ang mga problema nila para makaraos sila. O nakaraos, bumagsak guys ang tindahan ko guys. Nakita nyo noon, simo talaga na ang tindahan ko. Pero hindi ako nawala ng pag-asa. Lumalaban ako. Araw at gabi, umiyak ako kay God. Kasi alam kong matatapos din tong problema na to at hindi ako susuko. Habi ko sa sarili ko, ikaw problema ka, matatalo din kita. Hindi ako susuko sa iyo, lalabanan kita. Alam niyo po, ganun po lagi ang ginagawa ko araw at gabi. At pag minsan mag-isa ako, dinadasal ko, susuko ka, hindi ako magpapatalo sa iyo kasi ikaw ay wala kang kwenta. Sabi ko, lagi ko, Satanas, lumayas ka sa paligid ko at ako ay aangat muli. Alam mo, yun po ang ginawa ko guys. At naniniwala ako sa Panginoon at naniniwala ako na hindi ako iniwan. At itunuwid ng Panginoon lahat iyon. Alam nyo ngayon, natutuwa ako dahil si Lord pala ay laging may hinihipo na tao para ikaw ay i-guide sa tama. Ayun, gagawa po lahat ng Panginoon. Kaya ako ay nagpapasalamat sa lahat ng oras at lahat ng bagay sa mga pagsubok. Kaya bilang nanay, bilang apo ng aking mga anak, ay apo at ina ng 3 anak, sila po ang mga may problema noon pero naipasa sa ako pa rin ang nagsaayos at nagtanggol. Lahat ko po yung ginampanan na para sa kabutihan nila, para po sila ay maging maayos ang buhay ng mga anak ko. Walang nanay na mapahamak ang mga anak para ayusin ang buhay nila. Kaya guys, dali nung Magkano yung isa na yun? 7. May pumasok pa siya na pag-uwi naman daw po. Pag uwi, oo. Sabihin ko po sa kanila. Oo. Ayun. Kaya napakabuti ng Panginoon. Doon. Tingnan mo, bibisiter ka.
Kapag may sakit ang mga apo, si Lola ang tatawagin. Kaya minsan, ang hirap ng ang hirap ng katayuan ng nanay. Siya ang lahat umaayos. Doktor na, spiritual advisor pa, abogado, lahat na ginampanan ng nanay. Kaya ang mga payo ko sa mga anak, sana habagat nabubuhay ang inyong mga nanay, pagka mamahalin nyo, dahil pag kayo ay nawalang ng magulang, kahit maglumuhod kayo at umiyak, luha nyo ay hindi na yan papawi dahil wala kayong, hindi nyo na maibabalik. Kaya kayong mga anak, maging mapagmahal kayo sa mga magulang nyo. Hindi nyo mapaparisan at mababayaran ng pera ang pagmamahal ng isang magulang. Yan ang lagi natin tatandaan, na sa mga panahon ng mga problema, kayo ay aking natanggap. Kayo ang ako ang tagapagtanggol lahat. Kaya nandyan na si Lord na lagi nagbibigay ng lahat ng lakas ng loob para sa akin. Nagbibigay kahit laging inaapi, kahit laging pilit na ibinabagsak, pero hindi na nangyayari dahil nandyan si God. Pilit ibinabagsak, hinahatak pababa, pero hindi. Doon. Hindi nangyayari yon. Kasi nandyan si Lord na laging nagmamahal at nagbibigay ng kailangan ko. Lagi po tatandaan, pag lagi po ang nasa puso natin ay malinis, at malinis tayo sa kapwa natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Siya ang ating tagapagtanggol. Siya po ang aking kinapitan ng mga panahon ng aking mga problema. Siya po ang aking tulo man ang aking luha kasama ang uhog. Hindi po ako nagpadala sa problema. Lumaban ako nilabanan ko yung problema na yan. Dahil walang mangyayari sa buhay ko kung manghihina ang loob ko. Kaya guys, alam ko sa mga patuloy nagbigay ng aking pagmamahal sa aking mga kaibigan dyan sa YouTube. Maraming salamat po sa inyo na patuloy na panonood nyo ng aking video. Kahit simple man po yan at walang kwenta sa inyo, sana tulungan nyo din po kami dahil itong aming mga video ay wala naman po kaming ibang maitutulong, kundi sana yun na lang, kayo po ang magmahal sa amin dahil kami ay kumbaga ay going na kami na sa pagka-senior. At alam po namin sa simpleng panonood lang po ng video nyo ay napapasaya nyo po kami mga senior. Napapasaya nyo po kami, kaya hindi po kami kay Kuya Is. Napapasaya nyo po kami, kaya napakabuti po ng mga taong may puso sa kapwa at mayroong pagmamahal sa amin. Kasi alam nyo, pag nababasa ko minsan ng mga comment, tuwa po po, yun po ay nakakabagabag ng mga aming damdamin. Kaya alam mo, kahit simpleng mga tao lang, mas doon po ako nagpapabor. Bakit? Kasi kailangan niya yun eh. Kailangan namin din ang mga extra income. Kasi po kami ay may mga dapat din pong bayaran at bawat din po kami sa gamot na lang po namin na aming binibili. Kailangan po namin yun.
Alam niyo po, lalong-lalo na po sa mga tulad namin, araw-araw, at lalo na ako guys, na alam niyo, tumaas ang aking diabetes. Alam niyo, sa simpleng pagkain ko araw-araw ng gulay-gulay, yun lang, kasi nagkaroon ako ng gunti, nararamdaman ko rin na may, sabi ng doktor, may gallbladder ako. Pero hindi ko po pinanghawakan yan, at sinabi ko gagaling ako sa simpleng paraan, yun po sa pagkain lang. Alam mo, iniwasan ko yung mga pagkain na alam kong nakakasira at hindi pwede, hindi ko na kinakain. Kaya kahit anong hain ng pagkain dyan, ayaw ko na kumain kasi natatakot ako dahil guys, maliliit bang aking apo. Wala pong mag-aalaga sa kanila. Kaya sana po sa tulong niyo po sa panonood ng simpleng video ko, sana po wag niyo pong kakalimutan. Please subscribe, like, and share po. I love you mga mahal ko sa mga taga-YT, aking mga kaibigan. Salamat po sa inyo.